Isang babaeng legal na asawa. Isang kabit na marunong mangkulam. At isang lalaking nagtatago ng madilim na sikreto sa loob ng sariling tahanan. Pero paano kung ang totoo? Ang tunay na halimaw ay hindi ang kabit. Sa kwentong ito, matutuklasan mo ang sinumpang ugnayan ng pagtataksil, kulam, at mga lihim na mas malala pa sa kamatayan. Huwag kang kukurap dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa anino tahimik ang gabi sa Barrio San Rafael. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Ang hangin ay malamig, tila may kasamang bulong ng mga kaluluwang ligaw. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, naninirahan si Aling Teresa. Isang simpleng may bahay, mapagmahal at mapagkumbaba. Pero simula nang magbago ang ugali ng kanyang asawa, si Mang Ernesto, nagbago rin ang kanyang mundo. Naging malamig si Ernesto. Lagi siyang wala sa bahay. Laging may bahid ng pabango ng ibang babae ang kanyang barong. Pero tikom ang bibig ni Teresa. Umaasa siyang babalik ang dating Ernesto na kanyang minahal. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang matandang babae na may balot na itim ang katawan. May masamang enerhiya sa iyong bahay, anya habang nakatitig ng matalim kay Teresa. Tila bumalot ang lamig sa buong sala. Hindi na siya muling nakita pagkatapos noon. Kinabukasan, nagsimulang managinip si Teresa ng kakaiba. Isang babae na may mahabang buhok, nakaputi, pero duguan ang mga mata. Palaging nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Palaging bulong nito, akin na siya. Unti-unting nanghina si Teresa. Laging may pasa ang kanyang katawan. Laging mabigat ang kanyang pakiramdam tuwing umaga. Ang kanyang mga alahas ay kusang nawawala. Sinubukan niyang magsimba, pero pagpasok niya sa simbahan, nanlambot ang kanyang tuhod. Parang may humihila sa kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa albularyo. Pinayuhan siyang bantayan si Ernesto, lalo na ang babaeng bago nitong kinakasama. Si Clarissa. Maganda, bata, pero ang kanyang mga mata ay parang walang kaluluwa. Isang gabi, sinundan ni Teresa si Ernesto. Nakita niya silang magkahawak kamay, papasok sa isang abandonadong bahay. Sa loob, may nakalatag na pulang tela. May mga kandila. May larawan ni Teresa sa gitna ng altar. At may isang garapon na may dugo at buhok. Kapag hindi siya umalis, bulong ni Clarissa, mamamatay siya. Nanginginig si Teresa sa likod ng pader. Parang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, walang tao. Pero may malamig na hininga sa kanyang batok. Kinabukasan, hindi na siya makalakad. Lumuluha ang kanyang mata kahit hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga kuko, isa-isang nalalaglag. Parang may nabubulok sa loob ng kanyang katawan. Nagpatawag ang kanyang pamilya ng isang mangkukulam. Kinulam ka, sabi nito. Ng babae ng asawa mo. Dinala siya sa isang bundok, malayo sa mga tao. May ritual na isinagawa. Habang binubuksan ang bote ng kulam, biglang napasigaw si Teresa. Tumigil ang kanyang hininga. Nagdilim ang langit. Biglang may humalakhak sa hangin. Boses ni Clarissa. Akala ninyo tapos na? May utang pa siya sa akin. Sa araw ng libing ni Teresa, nakita si Clarissa sa likod ng punerarya. Nakasuot ng itim pero ang kanyang mga mata. Pulang-pula. At sa kanyang mga kamay. May hawak siyang bagong larawan. Larawan ng anak ni Teresa. Nagsimulang umiyak ang bata sa loob ng kabaong ng ina. Ngunit hindi umiiyak ang bata dahil sa lungkot. Umiiyak ito habang nakatitig sa isang sulok ng silid. Doon siya nakatayo, sabi ng bata. Yung babaeng may pula sa mata. Lumapit ang lola ng bata, pilit pinapakalma ang apo. Ngunit lalong lumakas ang iyak. Tumuro ito sa sulok, sa likod ng kurtina. Wag mo akong kunin, sigaw ng bata. Nandyan siya. Nang hilahin nila ang kurtina, walang tao. Pero bumagsak sa sahig ang isang piraso ng buhok, mahabang itim, basa at amoy insenso. Mula noong araw na iyon, nagsimula ang mga sunod-sunod na kababalaghan. Natutumba ang mga upuan sa bahay ni Teresa, kahit walang hangin. Namamatay ang mga kandila kahit hindi pa ubos. At gabi-gabi, maririnig ang mga yabag sa hagdan. Palaging pababa. Hindi pataas. Ang anak ni Teresa, si Leane, nagsimulang magising tuwing 3:00 ng madaling araw. Laging sinasabing may bumubulong sa kanya.
buksan mo ang pinto. Isama mo ako sa loob. Nanay mo ang may sala. Ngayon, ikaw ang magbabayad. Isang gabi, nadatnan si Layan ang tiyuhin niya sa sala, nakatayo sa harap ng salamin. Nagmumuni-muni, hindi kumikibo. Nang lapitan niya ito, biglang lumingon si Layan. Ngunit ang mga mata niya ay wala ng puti. Itim na lamang, parang walang hangganan. Mabilis na isinugod sa simbahan si Layan. Subalit kahit anong dasal ang gawin ng pari, hindi ito gumagana. May mas malakas na puwersang humahawak sa kanya, sabi ng matandang madre. Ang kanyang kaluluwa unti-unting kinakain. Kinabukasan, may isang sulat na naiwan sa harap ng simbahan. Walang pangalan. Walang petsa. Pero nakasulat dito. Hanggang hindi niya ibinabalik ang kinuha, magpapatuloy ang sumpa. Nagkagulo ang buong pamilya. Walang alam si Layan. Walang alam si Ernesto. Ngunit sa likod ng lumang bowl ni Teresa, may nakatagong pulang kahon. Sa loob, may isang ginupit na larawan ni Clarissa. May balahibo ng manok at isang piraso ng kuko. Nang hawakan ito ni Ernesto, bigla siyang nagsuka. Maitim ang laman na lumabas sa kanyang bibig. At habang nagkakagulo ang lahat, bumukas ang pinto sa kusina. Bagal ang pagbukas, kasabay ng isang malalim na huni. Lumabas ang amoy ng nasusunog na buhok. At ang apoy sa kalan biglang umakyat ng mataas. Sa liwanag ng apoy nakita nila. Isang babae nakatayo sa madilim na sulok ng kusina. Basa ang kanyang buhok. Pula ang kanyang mga mata. At may hawak siyang patalim. Sa bawat hakbang niya palapit, unti-unting namamatay ang mga ilaw. Ang hangin ay parang naputol. Walang makagalaw. Walang makasigaw. At sa isang iglap, lumipad ang pulang kahon sa kanyang kamay. At nagsimulang umusok ang paligid. Sa gitna ng usok, bumulong ang babae. Ang kulam, hindi laro. Ang karma, hindi pipili ng oras. Kung may kinuha ka, may babawiin ako. Nang mawala ang usok, natagpo ang nakaluhod si Ernesto. Nanginginig, walang imik at parang walang ulira. Punit ang kanyang damit at ang balat niya ay may mga marka. Mga ukit na hugis sinaunang simbolo. Tumakbo si Layan palayo, pero biglang sumara ang lahat ng pinto. Parang may nagsara mula sa kabilang dulo. Sumigaw siya, pero walang lumalabas na tinig. Para siyang nalunod sa sarili niyang katahimikan. Muli, lumitaw ang babae sa harap niya. Ngunit ngayong mas malapit, mas malinaw ang mukha nito. Mukha ni Clarissa. Pero parang nabubulok ang balat. May nakadikit pang langgam sa kanyang mga pisngi. Sinaktan ako ng nanay mo, bulong niya. Ngayon, ikaw ang magdurusa. Sinubukan ni Lian na ipikit ang kanyang mga mata. Nagdasal siya sa isipan niya. Ama namin. Aba Ginoong Maria. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, lalong lumalakas ang sigaw ng babae. Dasal. Hindi mo alam kung kanino ka nananalangin. Sa lugar na ito, wala ng Diyos. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga larawan sa dingding. Ang mga mata sa litratong pampamilya. Isa-isang dumugo. Parang umiiyak ng dugo ang mga alaala. Sa sahig, may mga bitak na lumalabas. Mula roon, may umuusbong na itim na usok. Sa usok, may mga anino. Mga aninong gumagapang. Walang mukha. Walang anyo. Pero may mga kuko at sigaw ng galit. Hinawakan ng babae ang noo ni Liane. Mainit. Parang binuburda ang loob ng kanyang isip. Pakisabi sa nanay mo kahit patay na siya. Hindi pa tapos ang kasalanan niya. Pagdilat ni Liane, nasa harap na siya ng puntod ni Teresa. Mag-isa. Madaling araw. Walang nakakaalam kung paano siya napunta roon. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang putol na hibla ng buhok. Hindi kanya. Hindi kay Teresa. At sa kanyang dibdib, may nakaukit na salita. Malalim. Pagbabayaran mo. Umuulan ng mahina. Ang malamig na patak ay parang mga daliring humahaplos sa kanyang balat. Pero ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas malala kaysa sa lamig. Dugo ang dahan-dahang dumadaloy mula sa ukit. At sa bawat patak nito sa lupa, tila may bumubulong sa paligid. Lumingon si Lian. Walang tao. Walang sasakyan. Walang ilaw.
Tanging ang puntod ni Teresa ang nasa harap niya. At sa ibabaw nito may isang itim na ibon na hindi umaalis. Lumapit siya. Gustong humingi ng tawad. Gustong maintindihan kung anong kasalanan ang hindi niya alam. Pero bago pa man siya makalapit, biglang bumuka ang lupa sa mismong harap ng puntod. Lumabas ang amoy ng bulok na karne. Kasabay ng malamig na usok na may anyong kamay. Hinila si Layan sa gilid. Napahiga siya sa putik. At mula sa loob ng hukay may boses na umalingaw-ngaw. Sinakripisyo mo ang pangalan ko para sa katahimikan mo. Pinili mong manahimik habang ako'y unti-unting pinapatay ng kulam. Ngayon, panahon na para maramdaman mo ang dinanas ko. Hindi niya makilala ang boses. Pero dama niyang ito ay pagmamay-ari ng kaluluwang puno ng galit. Kaluluwa ng isang inang nilamon ng kabit, ng kulam at ng katahimikan. Mula sa hukay, sumulpot ang isang kamay. Payat, tuyot, may putik at uod na gumagapang. Hinawakan ang bukas na sugat sa dibdib ni Leanne. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Lahat ng ginawa ni Clarissa. Lahat ng ritual. Lahat ng sakit ni Teresa habang tinatamaan ng kulam, gabi-gabi, habang si Ernesto ay yumayakap ng iba. At nakita rin niya ang sarili niya. Nakatayo lang, walang ginagawa. Takot. Tahimik. Konsentidor. Nang bitawan ng kamay ang kanyang dibdib. Tumigil ang ulan. Tumayo si Leanne, nanginginig, basa sa putik at dugo. Ngunit sa kanyang mata, may apoy. Hindi na siya ang batang umiiyak. Hindi na siya ang biktima. Isa na siyang saksi. At ngayon, isa na siyang bahagi ng sumpa. Pagka-uwi ni Leanne, hindi na siya nagsalita. Hindi na siya kumain. Hindi rin siya natutulog. Tinitigan lang niya ang salamin sa kanilang lumang sala. Sa bawat pagsilip niya roon, iba ang kanyang refleksyon. Minsan may sugat sa pisngi. Minsan may itim na likidong lumalabas sa kanyang mata. At minsan, si Clarissa ang kanyang nakikita. Nakangiti. Nakasilip mula sa loob ng salamin. Nagsimula na ring madamay ang buong bahay. Ang mga kandila, kusang nagsisindi kahit walang apoy. Ang mga laruan sa silid, gumagalaw sa gabi. At ang orasan sa dingding. Laging tumitigil sa oras na namatay si Teresa. Alam ni Leanne na may dapat siyang tapusin. May utang na kailangang bayaran. Kaya binalikan niya ang abandonadong bahay kung saan unang nakita si Clarissa at Ernesto. Pagpasok niya, halos magiba ang kanyang dibdib sa lakas ng kabog. Ang sahig ay natatakpan ng abo. Ang mga pader ay may guhit na dugo, pormang pentagram. At sa gitna may altar. Naroon pa rin ang larawan ni Teresa. Ngunit ngayon, katabi na nito ang larawan ni Leanne. May karayom sa pagitan ng kanilang mga noo. At sa paligid ng altar, nakaukit ang iisang salita. Wakas. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Clarissa, nakasuot ng itim na saya. Mukha niyang parang papel na malapit ng masunog. Ngunit ang kanyang mga mata, mas maliwanag pa sa apoy. Akala mo ligtas ka dahil anak ka ng biktima? Mas malalim ang kasalanan ng mga tahimik. Hindi mo ako pinigilan noon. Ngayon, hindi mo rin ako mapapalayas. Inilabas niya ang isang maliit na mangkok. Nasa loob nito ang puso ng isang manok. Buhay pa, tumitibok. At sinimulan na naman ang dasal. Ngunit bago siya makapagsimula ng ikalawang linya, sumigaw si Leanne. Hindi ng takot, kundi ng galit, ng paghihiganti. Lumapit siya sa altar. Sinindihan ang pulang kandila gamit ang sarili niyang dugo. At bumulong ng dasal. Isang dasal na walang tunog. Ngunit naramdaman ng buong bahay. Umangat ang lupa. Bumuka ang kisame. At sa gitna ng kaguluhan, mailiwanag na sumiklab. Isang anino ang lumabas mula sa altar. Mukha ni Teresa. Ngunit hindi na siya mahina. Hindi na siya basag. Siya ay apoy. Siya ay paghihiganti. Tumingin siya kay Clarissa. At sa unang pagkakataon, natakot ang mangkukulam. Ikaw ang tunay na may sala, sabi ni Teresa. At ngayon, babawin ko ang lahat. Napaatras si Clarissa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang ang mangkok na may buhay na puso ay unti-unting nabasag sa kanyang harapan.
Mula sa bitak sa lupa, lumabas ang apoy na kulay itim. Apoy na hindi nakakasunog ng kahoy, kundi kaluluwa. Hinila ito ng anino ni Teresa. Ngunit hindi na siya ang dating Teresa. Ang kanyang mata ay puti na lang. At ang kanyang tinig ay parang libong tinig ng mga babaeng inapi. Bawat sigaw ko noon na hindi pinakinggan. Bawat sakit na tiniis ko habang yakap mo ang kasinungalingan. Ngayon ay ako na ang hahatol. Sumigaw si Clarissa. Ngunit walang tunog ang kanyang bibig. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok. Parang may mga ugat ng itim na tinta na gumagapang mula loob. Bawat hakbang ni Teresa ay may kasamang hangin na parang bagyo. Ang altar ay nagliliyab. Ang larawan ni Liane ay naglalaho. At si Liane, nakaluhod, umiiyak, ngunit hindi sa takot. Sa wakas, naiintindihan niya. Hindi ako ang biktima. Bulong niya. Ako ang tulay. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay. At sa huling pagkakataon, tumingin kay Liane. Walang masamang kaluluwa na nabubuhay sa mundong ito kung walang pahintulot ng katahimikan. Pagkatapos nyon, bumalot ang liwanag. Nagliyab si Clarissa. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya gumalaw. Parang natunaw ang lahat ng pagkatao niya. Hanggang sa wala nang natira kundi abo. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang lupa. At si Teresa ay unti-unting naglaho sa liwanag. Naiwan si Liane. Nag-iisa. Sa gitna ng abo, basag na kandila at sirang altar. Ngunit sa kanyang dibdib, wala na ang ukit. Wala na rin ang bigat. Sa wakas, tapos na ang sumpa. Pero, sa bawat pagtulog ni Liane, sa bawat pagdilim ng paligid, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. Paano kung hindi lang siya? Paano kung mas marami pa ang nagkukubli sa dilim? At ikaw, handa ka na ba ulit manahimik? Mula noon, nagbago ang lahat kay Liane. Hindi na siya natahimik. Kahit anong dasal, hindi na muling nagdulot ng kapanatagan. Lumipat siya ng tirahan. Iniwan ang lumang bahay. Pinalitan ang pangalan. Ngunit gabi-gabi may naririnig pa rin siyang boses. Minsan sa banyo. Minsan sa ilalim ng kama. Minsan sa mga basag na salamin sa mga pampublikong lugar. Walang lihim na mananatiling nakabaon. Ang katahimikan mo noon, isinumpa ka na habang buhay. Isang gabi habang pauwi siya mula trabaho. Nakasakay sa jeep. Nakaupo sa pinakadulo. Napatingin siya sa rearview mirror. Ang kanyang refleksyon. Nakangiti. Pero hindi siya. Hindi ganoon ang kanyang mukha. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng kalsada. Walang ibang sasakyan. Walang driver. Walang ibang pasahero. Nang lumingon siya, wala na siya sa jeep. Nakatayo na siya sa gitna ng isang madilim na kalsadang walang dulo. Sa harap niya, isang pamilyar na bahay. Ang bahay ni na Teresa. Buo. Walang sira. Parang hindi kailanman nasunog. Sa loob, may ilaw na kumikislap. At isang aninong dumudungaw mula sa bintana. Tumingin siya. Nanigas ang kanyang katawan. Ang aninong iyon. Siya. Ngunit hindi siya ngayon. Kundi ang dating siya. Ang batang si Liane. Tahimik. Takot. Walang imik habang may ginugulping babae sa kabilang silid. Muli narinig niya ang tinig ni Clarissa. Mas mahina, mas malamig. Parang nagmumula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang panonood, kasalanan din ni. Ang pagpikit ng mata, kabahagi ng krimen. Isang kamay ang lumitaw mula sa anino. Hinila siyang papasok. Ang pintuan ng bahay ay bumukas. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niyang muli ang altar. Ngunit ngayon, hindi lang larawan niya at ni Teresa ang naroon. Nandoon na rin ang mga mukha ng iba pang tahimik. Mga taong piniling lumimot. Mga saksi na nagsabing wala kaming alam. At sa pinakagitna ng altar, ang kanyang bagong larawan. May bagong karayom. At isang pangalan sa ilalim nito. Liane de la Cruz. Bantay ng sumpa. Sa paglalakad niya papasok sa bahay,
Pakiramdam ni Leanne ay parang naglalakad siya sa loob ng sariling alaala. Bawat hakbang ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang sahig ay kahoy pa rin. Pero ngayon parang humihinga. Sa dingding nakasabit ang lumang orasan. Tumitibok na parang puso. At sa bawat tik, 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 may boses na sumasabay. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Kaya ngayon, ikaw ang makakakita ng lahat. Sa sulok ng sala, may silyang yantok. Doon, nakaupo ang bata. Ang batang bersyon ni Leanne. Umiiyak. Nakatakip ang tenga. Ngunit walang luha ang lumalabas sa mga mata. Tumayo ito. Lumapit sa kanya. Hinawakan ang kamay niya. At sa paghawak na iyon, biglang bumalik ang lahat. Nasa silid siya ng kanyang ama. Si Ernesto, nakatayo sa gilid ng kama. Si Teresa, nakahandusay nilalagnat ng hihina. At si Clarissa, nakatayo sa dilim. May hawak na kulam na parang manika. Narinig ni Leanne ang mga salitang binitiwan ni Clarissa. Mga dasal na hindi na italaga sa Diyos, kundi sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. May halakhak, may sumpa, at may utos. Gawin mo siyang baliw. Kalimutan niya ang sarili niyang anak. Gawin mo siyang isang anino. Pagbalik niya sa kasalukuyan, hawak pa rin ng batang Leanne ang kanyang kamay. Ngunit ngayon, ang mga mata ng bata ay wala ng takot. Ang mga ito ay puno na ng apoy. Bawiin mo ang tinanggal sa atin. Panahon na para ikaw ang magbigay hustisya. Sa likod ng altar, may nakatagong silid. Isang silid na hindi niya alam na naroon. At sa loob nito, isang lumang aklat. Itinahin ng buhok. Isinulat sa balat ng hindi tao. Binuksan niya ito. Bawat pahina ay naglalaman ng kasaysayang paulit-ulit. Mga babaeng biktima. Mga lalaking mapang-abuso. Mga saksi na tumalikod. At mga anak na naging tagapagdala ng sumpa. Sa huling pahina, isang utos. Isakripisyo ang katahimikan. Itaga ang pangalan sa apoy. At itigil ang siklo sa dugo ng pinanggalingan. Hinawakan ni Leanne ang pahina. Nagsimulang dumugo ang kanyang palad. At sa bawat patak ng dugo sa aklat, bumukas ang buong bahay. Lumutang ang mga kasangkapan. Nagliyab ang mga kortina. At mula sa bawat sulok, lumabas ang mga kaluluwang pinatahimik sa takot. 100 tinig. 100 kwento. At isa lamang ang tinitingnan nilang lahat. Si Leanne. Ngayon, siya na ang huling kabanata. Mula noon, nagbago ang lahat kay Leanne. Hindi na siya natahimik. Kahit anong dasal, hindi na muling nagdulot ng kapanatagan. Lumipat siya ng tirahan. Iniwan ang lumang bahay. Pinalitan ang pangalan. Ngunit gabi-gabi, may naririnig pa rin siyang boses. Minsan sa banyo. Minsan sa ilalim ng kama. Minsan sa mga basag na salamin sa mga pampublikong lugar. Walang lihim na mananatiling nakabaon. Ang katahimikan mo noon, isinumpa ka na habang buhay. Isang gabi habang pauwi siya mula trabaho. Nakasakay sa jeep. Nakaupo sa pinakadulo. Napatingin siya sa rearview mirror. Ang kanyang refleksyon. Nakangiti. Pero hindi siya. Hindi ganoon ang kanyang mukha. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng kalsada. Walang ibang sasakyan. Walang driver. Walang ibang pasahero. Nang lumingon siya, wala na siya sa jeep. Nakatayo na siya sa gitna ng isang madilim na kalsadang walang dulo. Sa harap niya, isang pamilyar na bahay. Ang bahay ni na Teresa. Buo. Walang sira. Parang hindi kailanman nasunog. Sa loob, may ilaw na kumikislap. At isang aninong dumudungaw mula sa bintana. Tumingin siya. Nanigas ang kanyang katawan. Ang aninong iyon. Siya. Ngunit hindi siya ngayon. Kundi ang dating siya. Ang batang si Leanne. Tahimik. Takot. Walang imik habang may ginugulping babae sa kabilang silid. Muli narinig niya ang tinig ni Clarissa. Mas mahina, mas malamig. Parang nagmumula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang panonood, kasalanan din ni. Ang pagpikit ng mata, kabahagi ng krimen. Isang kamay ang lumitaw mula sa anino. Hinila siyang papasok. Ang pintuan ng bahay ay bumukas. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niyang muli ang altar. Ngunit ngayon, hindi lang larawan niya at ni Teresa ang naroon. Nandoon na rin ang mga mukha ng iba pang tahimik. Mga taong piniling lumimot. Mga saksi na nagsabing wala kaming alam. At sa pinakagitna ng altar, ang kanyang bagong larawan. May bagong karayom. At isang pangalan sa ilalim nito. Lion de la Cruz. Bantay ng sumpa. Sa paglalakad niya papasok sa bahay, pakiramdam ni Liane ay parang naglalakad siya sa loob ng sariling alaala. Bawat hakbang ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang sahig ay kahoy pa rin. Pero ngayon parang humihinga. Sa dingding nakasabit ang lumang orasan. Tumitibok na parang puso. At sa bawat tik, 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 may boses na sumasabay. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Kaya ngayon, ikaw ang makakakita ng lahat. Sa sulok ng sala, may silyang yantok. Doon, nakaupo ang bata. Ang batang bersyon ni Liane. Umiiyak. Nakatakip ang tenga. Ngunit walang luha ang lumalabas sa mga mata. Tumayo ito. Lumapit sa kanya. Hinawakan ang kamay niya. At sa paghawak na iyon, biglang bumalik ang lahat. Nasa silid siya ng kanyang ama. Si Ernesto, nakatayo sa gilid ng kama. Si Teresa, nakahandusay nilalagnat ng hihina. At si Clarissa, nakatayo sa dilim. May hawak na kulam na parang manika. Narinig ni Liane ang mga salitang binitiwan ni Clarissa. Mga dasal na hindi na italaga sa Diyos, kundi sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. May halakhak, may sumpa, at may utos. Gawin mo siyang baliw. Kalimutan niya ang sarili niyang anak. Gawin mo siyang isang anino. Pagbalik niya sa kasalukuyan, hawak pa rin ng batang Liane ang kanyang kamay. Ngunit ngayon, ang mga mata ng bata ay wala ng takot. Ang mga ito ay puno na ng apoy. Bawiin mo ang tinanggal sa atin. Panahon na para ikaw ang magbigay hustisya. Sa likod ng altar, may nakatagong silid. Isang silid na hindi niya alam na naroon. At sa loob nito, isang lumang aklat. Itinahi ng buhok. Isinulat sa balat ng hindi tao. Binuksan niya ito. Bawat pahina ay naglalaman ng kasaysayang paulit-ulit. Mga babaeng biktima. Mga lalaking mapang-abuso. Mga saksi na tumalikod. At mga anak na naging tagapagdala ng sumpa. Sa huling pahina, isang utos. Isakripisyo ang katahimikan. Itaga ang pangalan sa apoy. At itigil ang siklo sa dugo ng pinanggalingan. Hinawakan ni Liane ang pahina. Nagsimulang dumugo ang kanyang palad. At sa bawat patak ng dugo sa aklat, bumukas ang buong bahay. Lumutang ang mga kasangkapan. Nagliyab ang mga kortina. At mula sa bawat sulok, lumabas ang mga kaluluwang pinatahimik sa takot. 100 tinig. 100 kwento. At isa lamang ang tinitingnan nilang lahat. Si Liane. Ngayon, siya na ang huling kabanata. Tumindig si Liane sa gitna ng nag-aapoy na silid. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Tinitigan niya ang mga kaluluwang unti-unting lumalapit. Mukha ng mga ina. Mukha ng mga anak. Mukha ng mga nilimot ng mundo. Mga mata nilang butas, ngunit malinaw ang sinasabi. Ikaw ang wakas. Humakbang si Liane patungo sa gitna ng apoy. Ang apoy ay hindi na masakit. Parang yakap ito ng lahat ng namatay. Ng lahat ng umiyak ng walang sumagot. Kinuha niya ang aklat. Binigkas ang huling dasal. Hindi ito wikang alam niya. Ngunit bawat pantig, parang itinataga sa kanyang kaluluwa. Sa ngalan ng dugo, ng alaala at ng pagkatahimik. Ibalik ang boses ng mga nawala. Wakasan ang tanikala ng kasinungalingan. Sa huling salita, nayanig ang buong bahay. Tumilapon ang altar. Bumagsak ang kisame. At sa isang malakas na tunog,
Nawala ang lahat. Si Liane, nakahandusay sa gitna ng lupa. Sa paligid niya, abo na lamang ang natira. Wala na ang bahay. Wala na ang mga espiritu. Tahimik. Tahimik na tahimik. Ngunit sa kanyang dibdib may marka. Hindi na sugat. Hindi na ukit. Isang aninong hugis mata. Palatandaan na siya na ngayon ang tagapagmatsyag. Sa bayan nila, nagsimula ang mga kwentong hindi na kinikimkim. Mga biktimang nagsimulang magsalita. Mga batang natutong manindigan. At bawat gabi, kapag may tumatahimik sa gitna ng kasamaan, may malamig na hangin na dumadaan. May bulong na naririnig sa dilim. Hindi ka na nag-iisa. Nandito na ang tagapagbantay ng mga pinatahimik. Siya na ang kinatatakutan ng mga nananahimik sa kasalanan. Lumipas ang mga buwan. Tahimik ang bayan. Tahimik pero hindi na bulag. Ang bahay na minsang naging sentro ng kadiliman. Ngayon ay bakanting lot na lamang. Binabakuran ng mga dasal at alay. Ngunit sa mga bata ng barangay, may bagong kwento na ikinukwento sa bawat kanto. Kwento ng isang babaeng dumaan sa apoy. At lumabas na mas matatag kaysa multo. Si Liane, ngayon ay tagapayo sa mga inaapi. Tahimik siya. Pero sa likod ng kanyang mata, nagliliyab pa rin ang alaala ng sumpa. Tuwing may batang umiiyak sa gabi, bigla raw itong humihinto kapag binabanggit ang kanyang pangalan. At tuwing may lalaking nananakit, sinisindak daw ng bangungot. Ang mukha ni Teresa, ang mata ni Clarissa, at ang tinig ni Leanne na bulong ng hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang sulok ng kanyang puso ang hindi pa rin matahimik. Dahil isang gabi habang siya ay naglalakad pa uwi, napadaan siya sa isang lumang kapilya. Walang ilaw. Sarado na raw sa matagal na panahon. Ngunit sa sandaling iyon, may apoy na kumislap sa loob. Lumapit siya. Sumilik sa lamat ng pinto. At sa loob, isang batang babae nakaupo. Nakatitig sa kanya. Parehong mata. Parehong luhang walang tunog. At sa tabi ng bata, isang bagong aklat. Mas makapal. Mas itim. Mas buhay. Tumingin ang bata kay Liane. At marahang binigkas ang mga salitang hindi niya inaasahan. Ikaw ang huling kabanata. Pero ako ang susunod na kwento. Napaatras si Liane. Nanlamig ang kanyang batok. Ang hangin sa paligid ay tila huminto. Tahimik ang gabi. Ngunit ang mga aninong gumagapang sa pader ng kapilya ay parang may sariling buhay. Tinitigan siya ng bata. Hindi kumurap. Hindi gumalaw. Ngunit ang mga mata nito, puno ng lihim. Puno ng galit na nakatago sa inosente nitong mukha. Lumapit si Liane. Bagamat nanginginig, pakiramdam niya itinatawag siya. Hindi ng tinig, kundi ng isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Pagbukas niya ng pinto, bumigat ang kanyang mga paa. Parang may hinihigop ang kanyang lakas. Bawat hakbang ay parang may hinihinging kabayaran. Sa loob, walang ibang tao. Walang pari. Walang dasal. Tanging ang bata. Ang aklat. At isang basag na salamin sa likod ng altar. Dumukot si Liane sa kanyang bulsa. Wala siyang dalang proteksyon. Walang anting-anting. Walang dasal na baon. Ngunit naroon pa rin ang marka sa kanyang dibdib. Mainit. Umiilaw. At sa sandaling iyon, parang nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga imahe ng santo sa dingding. Unti-unting naging mga mukha ng kababaihang pinatahimik. Ang mga upuang kahoy. Nagsimulang gumalaw. At sa kisam, naglitawan ang mga ukit na dating nasa altar ni na Clarissa. Ang bata ay tumayo. Dinala ang aklat sa harapan ni Liane. Sa boses na parang hindi galing sa isang bata. Nagsalita siya. Hindi natatapos ang sumpa. Iniiba lang nito ang anyo. At sa bawat isa na lumalaban sa kadiliman, may kapalit. Itinuro ng bata ang salamin. Silipin mo. Huminga ng malalim si Liane. Lumapit. At sa kanyang pagsilip, hindi ang sarili niya ang nakita.
kundi isang babaeng tinatalian. Nilalapastangan. Tumatangi sa loob ng isang madilim na kwarto. At sa tabi ng lalaki, may pulseras. Pulserang suot ng sariling ama ni Leanne. Napaatras siya, napatigil sa paghinga. Hindi ito multo. Hindi ito kulam. Ito ay alaala. Alaalang itinago. Alaalang nilibing ng takot. Tumingin muli ang bata. At sa kanyang noo, isang sariwang hiwa. Bumubukal ang dugo. At sa kanyang palad, isang susi. Ikaw ang tagaputol ng sumpati. Pero may mga sugat na kailangang ulit-ulitin bago tuluyang magsara. Hinawakan ni Leanne ang susi. Mainit. Parang buhay. At sa sandaling iyon, naisip niya, ang mga multo ay hindi laging patay. Ang pinakadelikado sa lahat ay ang multong buhay pa. At minsan, ito ay nasa loob ng mismong pamilya. Napaluhod si Leanne. Hawak ang susi. Habang ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanyang balikat. Ang mga alaala ay bumalik. Mga gabing pinipilit niyang limutin. Mga iyak na inakala niyang panaginip lang. Ngunit totoo ang lahat. Ang katahimikan ng kanyang ina. Ang takot sa bawat hapunan. Ang malamig na titig ng kanyang ama. Tumayo siya. Matay puno ng apoy. Hindi na siya ang batang nakasilip lang. Siya na ang babae sa loob ng kwarto. Siya na ang sasagot sa iyak ng mga nilimot. Tumingin siya sa bata. Ngumiti ito kahit may luha. Sabay tumalikod at naglakad papalayo. Hanggang sa tuluyang maglaho sa likod ng altar. Sa kanyang palad, ang susi ay kumikislap. At sa tabi ng aklat, may bagong pahina. Blankong papel na may iisang pamagat sa itaas. Ang katapusan ng katahimikan. Isinulat niya roon ang unang linya. Walang tinta. Ang kanyang dugo ang nagsilbing panulat. Hindi na ako matatakot. Sa labas ng kapilya, umuulan. Ngunit hindi tubig ang bumabagsak mula sa langit. Mga abo. Abo ng nakaraan. Ng mga kasinungalingan. Ng mga kwentong itinago sa dilim. Humakbang si Leanne palabas. Ang kapilya, unti-unting lumubog sa lupa. Kasabay ng lahat ng kasalanang kinupkop nito. Ngunit bago tuluyang mawala, isang tinig ang narinig niya sa hangin. Sa bawat kwentong pinipiling sabihin, may isang kaluluwa ang napapalaya. Mula sa gabi, nagsimulang dumating ang mga biktima. Isa-isa. Tahimik. Humihingi ng tulong. Ngayon, may tagapakinig na sila. At si Leanne, hindi na lamang tagaputol ng sumpa. Siya na ang daluyan ng katotohanan. At sa bawat salita niyang binibitawan, may pader ng kasinungalingan ang bumabagsak. Ang kwento ay hindi nagtapos sa kanya. Ngayon pa lamang ito nagsisimula. Sa mga sumunod na gabi, dumami ang mga bumisita kay Leanne. Hindi sila palaging tao. Minsan, mga aninong lumalakad sa hangin. Minsan, mga bulong na lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Lahat sila may dalang kwento. Kwento ng pang-aabuso, ng pananahimik, ng paglimot, at sa bawat kwento, isinusulat ni Leanne ang kanilang pangalan sa aklat. Isa-isa. Walang nakakalimutan. Walang nilalampasan. Bawat letra ay parang tinig na muling isinilang. Bawat pangalan ay tinatawag sa dilim upang magbigay liwanag. Ngunit sa ikapitong gabi, isang kwentong hindi niya inaasahan ang dumating. Sa kanyang pintuan, isang matandang babae ang kumatok. Maputla. Nakangiti. May dalang basang tela sa kamay. Ako si Nanay Flor. Kaibigan ng nanay mo noong bata pa siya. Pinatuloy ni Leanne. Tahimik ang gabi. Pero may gumagapang na lamig sa kanyang likuran. Umupo ang matanda. Tinignan ang buong bahay. At marahang bumulong. Ang aklat na hawak mo ay hindi basta aklat ng mga biktima. Ito ay kasunduan. Napakunot ang noo ni Leanne. Kasunduan? Tumango si Nanay Flor. Ang bawat kwento na isinulat mo may kapalit. Sa bawat katotohanang ibinubunyag, isang nilalang ang nagigising.
Nanginginig ang kamay ni Leanne. Binuksan niya ang aklat. Sa likod ng huling pahina, may bagong ukit. Hindi niya sinulat. At ito'y hindi pangalan, kundi isang simbolo. Isang mata. Isang bibig na nakatahimik. At isang puso na may pako. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Lumapit si Nanay Flor. At sa malamig na tinig, sinabi niya. May isang kwento na hindi mo pa isinusulat. Ang sarili mong kwento. Hanggat hindi mo ito kinikilala, ikaw ay magiging bahagi ng sumpa. Biglang bumukas ang bintana. Humampas ang hangin. At mula sa aklat, lumabas ang abo ng mga lihim na itinago ni Leanne sa kanyang puso. Mga imahe ng kanyang ama. Ang kanyang ina. Si Clarissa. At isang salamin. Na ngayon ay nakatutok lamang sa kanya. Ngayon, siya na ang tinatanong ng gabi. Ikaw ba ay tagapagligtas? O isa ring tagapagtago ng kasalanan? Napalunok si Leanne. Hindi siya agad nakasagot. Ang mga imahe sa harap niya ay gumagalaw. Parang mga alaala na ayaw magpakalimot. Ang kanyang ama. Nakangiti. Pero ang ngiti ay may dugo sa gilid. Ang kanyang ina. Nakatitig sa kanya. Matay puno ng pakiusap na hindi nasabi. At si Clarissa. Nakatalikod. Pero sa bawat hakbang ay may bakas ng paa sa dugo. Tumingin si Leanne kay Nanay Flor. Paano ko isusulat ang kwentong ako mismo ang ayaw harapin? Umiti ang matanda. May kirot sa kanyang mga mata. Kapag hindi mo sinulat, may iba ang magsusulat para sa iyo. At kapag iba ang nagsulat, hindi mo nahawak ang wakas. Binuksan ni Leanne ang aklat. May bagong pahina na naman. Blanko. Ngunit ang papel ay basa. Parang sinlambot ng balat ng bata. At ang tintang lilitaw ay hindi itim. Kundi pula. Humawak siya ng panulat. Hindi ballpen. Isang karayom. At mula sa kanyang daliri, piniga ang unang patak ng dugo. Ako si Leanne. Anak ng isang halimaw na tinanggap bilang ama ng bayan. Biktima ng katahimikan na itinuro sa akin bilang kabutihan. At ngayon ako ang tagapagsalaysay ng sarili kong sumpa. Habang sinusulat niya ito, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga pader ng bahay ay nagpakita ng mga lihim. Mga larawan ng kanyang pagkabata. Mga eksenang akala niyang nakalimutan na. Nagsimulang tumulo ang tubig mula sa kisam. Hindi ulan. Luha. Luha ng mga bata. Luha ng sarili niyang pagkatao. At sa gitna ng sala, isang bata ang lumitaw. Siya mismo. 7 taong gulang. Hubad ang paa. May sugat sa labi. At hawak ang isang laruan, sirang manika na walang ulo. Lumapit ang batang Leanne. Tumingin sa kanya. At sa tinig na halos bulong. Salamat Kasi sa wakas, narinig mo rin ako. Pagkasabi nito, ang liwanag sa loob ng bahay ay sumabog. At ang buong paligid ay naging puti. Walang tunog. Walang sakit. Walang takot. Sa bagong pahina ng aklat, lumiwanag ang isang salita. Malaya. Pero sa likod ng salita, may isa pang linya na hindi niya sinulat. Pero ang kadiliman ay laging naghihintay ng panibagong katahimikan. Sa mga araw na sumunod, naging tahimik muli ang paligid. Ngunit ibang klase na ang katahimikang ito. Hindi na ito bunga ng takot. Ito ay kapayapaang isinilang mula sa pagharap sa sakit. Si Leanne ay nanatili sa kanyang tahanan. Hindi bilang tagatago ng mga lihim, kundi bilang tagapagsalita ng katotohanan. Araw-araw may dumadalaw. Iba't ibang mukha. Iba't ibang sugat. Lahat ay may kwentong gustong palayain. Ang aklat ay patuloy na napupuno. Ngunit hindi na ito mabigat sa pakiramdam. Bawat pahina ngayon ay tila kandilang nagbibigay liwanag. Bawat tinta ay alaala ng katapangang hindi na matitinag. Dumating ang isang gabi. Kung kailan wala ni isang bulong. Walang aninong dumaan. Walang lamig sa hangin. Walang bata sa sulok. Tahimik. Tumayo si Leanne. Lumabas ng bahay.
Tinungo ang punong matagal na niyang iniiwasan. Ang punong kung saan siya minsang nagkulong at umiyak. Doon niya ibinaon ang unang piraso ng kanyang takot. Ngayon, humawak siya sa puno. Isinandal ang noo sa magaspang nitong balat. At sa huling pagkakataon, bumigkas ng panalangin. Hindi panalangin ng paghingi ng tulong, kundi panalangin ng pasasalamat. Sa mga nawalan ng boses, ako ay naging boses ninyo. Sa mga hindi pinaniwalaan, ako ay sumaksi para sa inyo. At sa mga tulad kong nabuhay sa dilim. Ngayon alam ko na, ang liwanag ay hindi hinahanap. Ito ay nililikha. Muling huminga si Layane. Malalim, malaya, at habang nakapikit, ang aklat ay kusang nagsara. Sa takip nito, wala nang titulo, wala nang pangalan. Tanging isang bagay lamang ang naiwan. Isang simpleng ukit ng puso. Nakabukas. At sa loob nito, isang mata. Gising. Maliwanag. At handang muling tumingin. Wakas.